po, ito po ay bibigyan natin ng reaksyon. I-relax nyo lang po yung puso nyo, I-relax nyo lang po. Alam ko manggigigil kayo dito. Wala man lang siyang mensahe doon sa mga sa mga binaha na namatayan. Na, "Ay, pasensyahan nyo na, ako po'y nagkamali, nagnakaw ako, ganyan, pamilya namin." Wala po. Ang concern niya yung anak niya, paano na lang daw yung anak niya na kung siya ay makukulong. Pakialam ko sa anak mo. Pakialam ng mga Pilipino sa anak mo, ibuhay pa yung anak mo. Diba? Ang paki namin dyan. Wala kang away. Tanggal mo, ang sarap tanggalin yung itim mo sa mukha. Oh. Diba? Yung itim mo sa mukha, yung nunal ba yan? Nunal? Ang sarap. Sarap tanggalin Diba? O, eto po, pakinggan po natin yung kanyang sasabihin dito. Sa speaking of kulungan, ano po bang nai-imagine ninyo? Na makukulong talaga kayo? Anong nai-imagine ninyo? Siyempre, you don't just think of, ay, hindi ako makukulong kasi nadamay lang ako. Niisip ko long term din, baka mamaya. Nadamay ka? Yun yung, alam mo sa publiko na guilty ka. Alam mo na guilty ka. Imposibleng nadamay ka lang. Tadyakan ko mukha mo Parang gusto mong palabasin dyan na nadamay ka lang may tama ka sa sa nunal. Hindi pwede yan. Hindi mo pwedeng sabihin sa taong bayan na nadamay ka lang, lahat galit sa'yo. Buong bansa galit sa'yo. Kaya nga gusto ka nilang yakapin ng mahigpit sa liig hanggang may violet yung mukha mo. Yun yung sabi ng mga mga galit sa'yo eto na. Tuloy natin. Maya talagang makulong talaga ako. Ano? Ako makukulong kasi nadamay lang ako. Niisip ko long term din, baka mamaya talagang makulong talaga ako. Alam mo guilty ka. Kaya, ina-expect mo na makukulong ka talaga. Alam mo naman ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, kung wala kang kasalanan, hindi ka talaga makukulong. Pero kung makasalanan ka pa sa demonyo, automatic yun. Kaya ramdam mo na 100% kulong ka. Alam mo na yun. Ayoko sana. Kasi, as everyone knows, my kids, they all have ADHD. Nagpapaawa na naman. Galing magdrama, no? Masasabi ko lang sa'yo, Sara Diskaya, yung mga anak mo, sagana. Sagana sa pera yung anak mo. Mga anak mo. Pero yung mga taong yun, na inanod ng baha, mga bata na inanod ng baha, pamilya na inanod ng baha, mga walang-wala yung mga yun, lumalaban sila ng patas para mabuhay. Mahirap silang pinanganak sa mundong ito, tapos mahirap din silang namatay, tapos kawawa pa kasi bakit? Inanod ng baha. Sila yung totoong kawawa, hindi yung anak mo. Tadyakan kita Tadyakan kita? Sa mukha mismo? Sila yung kawawa. Kung sa channel lang ako nag-live, kung sa channel ko lang ako dalawang live kasi ito sa Bengador at YouTube channel ko Kung wala sanang Bengador ngayon, mumurahin kita. Ang hirap magbura dito sa hindi ko channel. Diba? Isipin nyo, may isang nanay, umiyak. Bakit? Yung mga anak niya namatay, inanod ng baha. Yung partner niya, inanod ng baha, patay din. Siya na lang po yung natira. Yun po yung kawawa! Hindi yung anak mo! Ratrating ko yung mukha mo kita mo to Water gun to Tigil mo ako Ang kapal na mukha. Nadamay lang daw siya, di ba? Tangina talaga. Husband ko nasa Senate. Yes! Tapos ako makukulong. Ito sa'yo. Makulong ka. Buti nga sa'yo. Sampal-sampalin kita kaliwat kanan Huwag kang magdadrama dyan. Huwag kang mabuti nga. Tumakbo yata tong mayor nung nakaraan. Buti natalo.
Oh, sampal-sampalin kaliwat kanan, sampal-sampalin kita diyan eh. Ha? Kaya umayos ka. Oh, wag kang magdadrama diyan. Nagpipigil lang ako sa iyo, nagpipigil lang talaga ako. Oh. Isama sa kulungan, total nagpakasawa sila sa mga anak niya. Dapat nga yung anak eh. 'Di ba? Kung yung anak nasa tamang edad na, dapat imbestigahan rin. Oo, kung nasa tamang edad na, 'di ba? Kasi malay ba natin kung yung mga 'yan, 'di ba? At automatic 'yan. Nakikinabang talaga 'yan sa pera na ninakaw ng kanilang tatay at nanay. Yeah? Oo, ano lang talaga yung kumbaga nakikinabang po sila sa pera ng taong bayan. Automatic po 'yun. Automatic po 'yan, ako po. Alam na alam natin 'yan. Oh. Tuloy natin. Ang hirap. Hmm. Ang hirap. Hindi ko alam kung paano ang mga anak ko. Wag mo nang problemahin anak mo. Ha? Importante sa amin, magdusa ka sa kulungan, pagbayaran mo yung mga kasalanan mo. Yun lang naman eh. At syempre, ang pinaka-importante sa lahat, mabulo ka habang buhay. Ha? Yan ang problema eh. Pag tagilid ka na, kakapit ka kunyari sa anak, gagamitin mo yung anak mo para kaawaan ka, mali yun. Kung sana noon pa nag-isip ka, di nyo sana ginawa yan, di sana masaya ang pamilya niyo ngayon. Diba? Imagine, nagpayaman kayo nung nagpayaman. Ilan sasakyan, mga mamahalin sasakyan, yung nabili nyo. Kada bili nyo ng sasakyan, may namamatay sa baha. Kasi yung pera na yun, para sa ano yun eh, flood control eh. Pero pinambili nyo na lang ng sasakyan, pukpukin kita ng sasakyan dyan eh. Sarap hawakan ng dalawang sasakyan, ihampa sa ulo mo, ganun. Diba? Good morning po sa lahat sa mga viewers dyan ng Bingador. Ayan. Tuloy natin yung drama ng basurang ito. Hindi ko talaga alam. Sorry. Hindi ko talaga alam, sorry. Alam mo, nagpapayaman ka ng nagpapayaman eh. Kung nagpayaman ka lang sana ng, yung tama ba na wala kang masasagasahang mga tao, 'di ba? Na hindi ka nagnanakaw, yung mayaman ka na at lumalaban ka ng patas, okay lang 'yun. Pero yung nagpapayaman ka, sobra-sobra na, delikado 'yan, nakakawala na. Mawawala yung leeg mo niyan. Ano po ibig sabihin nun? Sa sobrang taba mo dahil ewan ko ba, yung mga pera, baka siniksik dito, siksik dito, siksik dito, tumaba! Di ba? Tumaba! Nawala yung leeg. Pero yung tabang yan, galing yan sa pera ng taong bayan. Tama naman ako, di ba? May mali ba doon? Buhaya sila. Hindi lang po buhaya. Makita nyo lang liig nito, mabubuysit ka eh. Tumaba dahil sa pera natin. Punas, galing magdrama. Yung anak niyo ang main concern niyo po, ma'am, of course. Sobra. Wala akong pakialam. Sobra concern ko mga anak ko. Sobra kung concern ka sa mga anak mo. Uulitin ko na naman. Dapat di kayo gumawa ng katarantaduhan. Dapat di nyo ginawa yan. Wala eh. Nanggago kayo eh. Ginago nyo yung taong bayan. Sorry. Kasi ko naman ginagawa namin para sa mga anak na. Ginagawa yung pagnanakaw niya. Para sa mga anak nila. So, dito po, confirm. Confirm na yung mga nakaw nila, nakikinabang yung mga anak nila. So, para sa akin, mga pre, dapat lang talagang imbestigahan yung kanilang mga anak pagdating ng panahon. Diba? Imbestigahan kung eto ba, may mga minor de edad na anak, syempre bawal pa yun. Pag dumating na sa hustong edad, dapat pong imbestigahan yan. Diba? So, may yung sinabi niya pag-amin na yun. Na kaya niya ginagawa
dahil para sa mga anak niya. 'Di ba? Pag-amin na 'yun na nagnanakaw din siya. Oh, ako lang naman ginagawa para sa mga anak. Tinanong siya ni Bato noon, "Kailan talaga kayo nagsimula?" Yumaman daw sila, nagsimula daw silang yumaman 2016. So, panahon ni Digong 'yun. Oh, 'di ba? 2016. So, nagsimula silang magnakaw 2016. Ginalingan nilang magnakaw galing sa pera ng taong bayan, 'di ba? So, maliwanag na po ito pag-amin. Tapos biglang ihihiwalay ako sa mga anak ko. Yun yung pinakamahirap Mm-mm. na mahiwalay sa mga anak. Mm-mm. Sorry, wala tayong magagawa. Ganun talagang buhay. Gumawa ka ng gumawa ka ng kalukuhan, pagbabayaran mo yan. Sa kulungan ka tatanda. Doon ka tatanda at gawin mo na lang, magbago ka na habang nabubulo ka sa kulungan. Matuto kang magdasal. 'Di ba? O, para paglabas mo, syempre, tumino ka na, hindi ka na magnakaw. 'Di ba? So, ganun lang naman yung ating dito. So, anyway, yun lang yung ating reaction ngayon. Abangan nyo mamaya, may live ako mamayang hapon. Okay? Yun lang yung ating reaction mga pre. Siyempre, bago po tayo magtapos sa ating reaction, salamat po sa mga nag-like, share, subscribe sa Vengador, sa Ballpoint Man 2.0. Salamat po. Ayan. Siyempre, no?